Hello everyone, my name is Dato Ken Mikluda Tomano. So I'm going to discuss the classification of data. So what is classification of data? Data classification is the process of analyzing structured or unstructured data and organizing it into categories based on file, type, contents, and other metadata. Data classification helps organizations answer important questions about their data that inform how they mitigate risk and manage the data governance policies. The next is the four types of classification of data. First is the public data. This type of data is freely accessible to the public, for example, employees, company personnel. It can be freely used, reused, and redistribute without repercussions. An example might be first and last name, just job description, or press releases. Ito ay ang mga pangalan ng mga empleyado o opisyal ng kumpanya, description ng mga trabaho o posisyon ng kumpanya, then pahayag ng media o mga ulat na ibinabahagi sa publiko. Next is the internal only data. This type of data is strictly accessible to internal company personnel or internal employees who are granted access. This might include internal only memos or other communication, business plans, and etc. Ito ay ang mga internal na memo o komunikasyon sa loob ng kumpanya and plano ng negosyo o mga detalyadong impormasyon tungkol sa mga proyekto ng kumpanya. So next is the confidential data. This is to access to confidential data requires specific authorization and or clearance. This type of confidential data might include social security numbers, cardholder data, M&A documents, and more. Usually, confidential data is protected by laws like HIPAA and the PCI-DSS. Ito ay ang mga social security numbers ng mga empleyado o kliyente. And detalye ng mga card ng credit card holder. Next is the restricted data. Restricted data includes data that if compromised or accessed without authorization, which could lead to criminal charges and massive legal fines or cause irreparable damage to the company. Examples of restricted data might include proprietary information of research and data protected by state and federal regulation. Ito ay ang mga proprietary information o mga teknolohiyang pagmamayari ng kumpanya. Mga impormasyon sa kalusugan ng mga pasyente tulad ng mga impormasyon na protektado ng HIPAA. Ito yung mga datos ng pananaliksik ng protektado ng regulasyon ng estado o federal. And next is definition of classification. Classification is the process of identifying and grouping objects or ideas into predetermined categories. In data management, classification enables the separation and sorting of data according to set requirements for various business or personal objects. Ito ay ang proseso ng pag-identify at paggugrupo ng mga bagay o idea sa mga tukoy na kategorya. Sa pamamahala ng datos, ang classification ay napapamahagi at nag-oorganisa ng mga datos ayon sa mga itinakdang
kinakailangan para sa iba't ibang layunin sa negosyo o personal na layunin. Next is the data classification and examples. Data is classified according to its sensitivity, level high, medium, or low. High sensitivity data, if compromised or destroyed in an unauthorized transaction, would have a catastrophic impact on the organization or individuals. For example, is the financial records, intellectual property, authentication data. Halimbawa sa financial records, katulad ng mga bank statements, financial reports at iba pang impormasyon na nag-uugnay sa financial na kalagayan ng isang tao o negosyo. So next is the purpose of classification of data. Data classification systematically categorize information based on sensitivity and importance to determine its level of confidentiality. This process helps apply to appropriate security and compliance measures to ensure each category receives proper protection. Isang halimbawa ng data classification ay ang isang kumpanya na nagtatrabaho sa sektor ng healthcare. Sa kanilang sistema ng data classification, maaaring itinuturi nilang public ang impormasyon tulad ng pangalan ng kumpanya at impormasyon sa produkto na hindi critical sa seguridad. Ang mga impormasyong ito ay ang maaaring ma-access ng lahat ng mga empleyado.